Hi mga ka-Divo! It's me again, Jen. And we're back. And sana nagustuhan natin yung mga nauna na nating in-upload na videos about sa salvation or ang libreng kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At nawa, itong next na mga videos natin ay makita ang ating Panginoon, hindi ang aking sarili, dahil siya lamang ang may karapatan ng pinakamataas na papuri at pagpapasalamat. So, since na rinig na natin ang gospel, natanggap na natin ang libreng kaligtasan, the question is, what's next? So, accepting libreng kaligtasan through faith in Jesus Christ. Kung matanggap na natin ang libreng kaloob ng Diyos na kaligtasan, this means kailangan na nating i-align ang ating pamumuhay, our thoughts, or pag-iisip, actions, relationships, and priorities with His teachings and example. It's not about being perfect, mga ka-Divo, dahil walang perpektong tao at alam yan ng Diyos. But about growing daily in love, obedience, or pagsunod, and trust in Him, trusting or faith sa hindi mo nakikita. Kaya pala sinabi ni Jesus sa Biblia, unang Juan chapter 4 verses 20 to 21. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niyang maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Naalala ko yung mga panahon na naririnig ko lang si Jesus. Yes, I go to church, I help people, but deep down, I didn't truly have faith, nor a relationship with God. I was just doing what I thought was right in my own eyes. Nagre-rely lang ako sa mga sarili ko, yung pag-iisip ko, at saka kung ano lang yung pinaplano ko. Then one day, everything inside me collapsed. Parang nag-collapse siya. My heart was full of hate. And I had lost all hope that I could ever change. Kasi dati, sobrang dami ko talagang bisyo at maling mga desisyon na sarili ko lang ang aking iniisip. Ang mga ginagawa ko, sarili ko lang dapat ang masunod. So in that darkness, mga ka-Divo, I attempted to end my life. Yes, suicidal po ako dati. At hindi ako nahihiyang i-share itong ganitong klase ng darkness na pinagdaanan ko sa buhay ko. I was drunk, overwhelmed, and broken. I went to the bathroom, nag-CR ako, kasi alam mo na, sa dami ng beer na nainom. But instead of coming back out, I passed out. Nakatulog ako sa loob ng CR. And then, I woke up the next morning on the floor, sa lapag ng CR. That moment didn't just mark survival. It marked the beginning of something new. A turning point. A second chance I didn't ask for, but was given. I felt the need to say sorry kay God. And naalala ko yung kaibigan ko, sinabi niya sa akin dati, na if you're gonna go to Quiapo Church, matutupad ang kahilingan mo. So napunta ako dahil meron sa puso ko na gusto kong humingi ng tawad sa Diyos for some reason. So when I got there, it was so chaotic. Kasi first time ko. Ang gulo-gulo ng mga tao, nagbebenta ng kung ano-ano, at hindi magaganda ang mga sinasabi at mga nag-aaway at mga nagmumurahan at nagpapalitan ng masasakit na salita.
Nagtanong ako sa tindera, unang tindera, kung saan ang pinto ng church. Pero may pagka-rude si ate, so sa Tagalog, medyo nabastos ako ng konti, kasi parang ayaw niyang magpastorbo kasi nag-aayos siya ng paninda. So pumunta na lang ako dun sa katabi niyang tindera. However, ganun din. Sinagot niya ako, yun lang yung pagkakaiba nilang dalawa, kung saan ang pinto ng church. Pero may pabulong na parang, ganun din, kasi nga busy siya mag-ayos ng paninda. And I got confused. In my mind, I asked God, sabi ko, Jesus, if you are truly the one inside this church, then why are the people here like this? Sabi ko sa kanya. Parang ang gulo nila, lacking in love, and it didn't make sense to me. Kasi pag nagsisimba naman ako sa church namin, and yung pastor namin, bubuksan ng Biblia at babasahin ng mga salita ng Panginoon, it spoke of a God who is full of love, mercy, hope, and so much more. But what I saw around me didn't reflect that. Hindi ako nakapasok ng simbahan kasi sarado, kasi first week ng January. So, meron palang big event ng January 9. So, sarado ang church. Sa labas lang kami pwede manalangin. So, sa harapan ng church, maraming mga rebulto. And wala doon sa labas. I couldn't see Jesus, ang kanyang rebulto, sa labas ng Quiapo Church. Kaya sabi ko, ganito na lang po, kung sino kayong mga andyan, pakisabi naman po kay Jesus na sorry. Sorry kasi nagtangka akong tapusin ang buhay ko, and then I went home. Pagdating ko sa bahay, and dahil walang blinds yung bintana ko sa kwarto, naramdaman ko si Jesus. Iyak lang ako ng iyak. Umiiyak ka lang. And sorry lang ako ng sorry na hindi ko alam kung bakit. After couple of weeks, may dumating akong bisita, which is si Pastor Jai, at tinuturing ko ngayong tatay ko, spiritual father. Kasama niya si Apeng, yung pinsan ko, na napakasipag din naman talaga sa paglingkod sa ating Panginoon. Pastor Jai had a desire to start a group, an intentional Bible study. And he talked to me about the importance of consistency in our walk with God. For some reason, yung words ni pastor na yun caught my attention. And he encouraged us to start reading the Bible regularly. And that's when something shifted in me. Hinanap ko yung Bible na binigay nila sa akin noon, and nung nahanap ko, naiyak ako ng sobra. Kasi nung time na binigay nila yun sa akin, pakalinaw pa ng mata ko. And now, hindi ko na siya mabasa pag walang reading glass. And nag-start ako ulit umiyak at manghihingi ng tawad sa Diyos. That moment marked the beginning of a new habit. And more importantly, a deeper journey with God. I want to share something meaningful with you, mga ka-Devo. Kasi after kong maintindihan the truth about life and the free gift of salvation or kaligtasan through faith in Jesus Christ, I repented. Sa Tagalog, pinagsisihan ko at iniyak lahat ng naalala kong naging kasalanan ko. And in prayer, I surrendered everything and said, Lord, I don't want to make decisions on my own anymore. Let your will be done in my life. Surrender, sa Tagalog, pagsuko. Surrendering is what happens when you're caught in a situation with no escape. When every option is exhausted and resistance or paglaban or lumaban is no longer possible. It's the act of letting go because there's simply no way out.
Yung pag-surrender ko kay God is yung lahat binigay ko na sa Kanya. Kasi kung ako na naman masusunod sa sarili ko, yung current na problema, madadagdagan lang pa ng isa pang ulit na problema. Tulad nga ng aking nabanggit, I want to share with you something meaningful at matulungan tayong mamuhay na kasama ni Jesus. Number 1, have a personal relationship with Jesus. Accept Him as Lord and Savior. Sabi sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya, siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. To accept Him as Lord means recognizing Him as our Master. And if He is truly our Master, then following Him becomes a natural response. Nagkukusa lang ang pagsunod, hindi siya obligasyon. Living in obedience or pagsunod to His will. Sabi natin, Lord and Savior. Savior meaning kung tinanggap na natin si Jesus na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, then ano natin siya as Savior? Savior sa dati nating kasalanan. Dating kasalanan na pinagsisihan na natin. Parang ako, Savior ko siya kasi dati nagdadrugs ako or lulong sa pag-inom at marami pang iba, ngayon hindi na. Kasi Savior ko siya, sinagip niya na ako doon. So kung ngayon na master ko na siya and Savior, hindi na ako babalik sa dati kong kasalanan. Kasi tinanggap ko na siya, kinuha ko na ang free gift of salvation and Savior ko sa dati kong kasalanan. Kaya hindi na ako namumuhay ngayon sa drugs and other influence of alcohol. And then number 2 is read and obey His words, the Bible. Read the Bible daily to know His will. Start with the Gospels. Ako kasi nag-start ako sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ito yung mga book sa Bible about Gospels para maintindihan natin His life and teachings. Apply what we read. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ano ba ang mga salita ng Diyos? Ito ay lahat nakasulat sa Biblia. And I would like to encourage us to read the Bible and get to know Him more. It's like this. Pag meron tayong gustong makilala, we check their FB or social media, or magtatanong tayo sa malapit na kaibigan ng taong gusto nating makilala. If gusto nating malaman ang katotohanan kay Kristo, same thing, buksan natin ang Biblia and get to know Him. Number 3, pray regularly. Talk to God like a friend with honesty and faith. Thank Him. Confess our sins. Ask for guidance and pray for others. Sabi sa Luke chapter 5 verses 16, ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. If He needed prayer, tayo din kailangang manalangin katulad ni Jesus. Nung andito pa siya sa lupa, ay siya rin ay nanalangin. And number 4, live a holy life. Turn away from sin. Not by your own strength, but by relying on the Holy Spirit. Kung sarili lang natin ang aasahan natin, walang mangyayari. Kailangan natin siya para magawa natin ng maayos ang mga dapat nating mga pagdesisyonan sa buhay.
Make choices that reflects God's character. Honesty, kindness, forgiveness. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, ganap na kalooban ng Diyos. And number 5, serve others. Use your time, gifts, and resources to bless others. Dito pumapasok yung nasa part 1 doon sa mga dalawang na-upload natin na videos about free salvation or libreng kaligtasan. Yung contribution or wala tayong contribution sa ating kaligtasan. Kaya ang sino man ay hindi pwedeng magmalaki na tumulong naman ako sa kapwa, nagsisimba, at umaawit sa simbahan. Dahil ang pagtubos ni Jesus sa kasalanan natin ay hindi natin hiningi. Ito ay kusang binigay sa atin. And kapag lumalakad na tayong kasama si Jesus o ni Jesus, ay ginagamit na natin ang ating oras, talento, at resources para naman makapagsilbi tayo sa iba or kapwa. Ito ay pagtanaw at pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon doon sa grace or habag na binigay niya sa atin. Sabi sa Mateo chapter 20 verse 28, maging katulad siya ay anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng kanyang buhay na pantubos sa marami. Whether it's helping the poor, encouraging a friend, or serving in church, do it with love. And number 6, share the gospel. Tell others what Jesus has done in your life. Andito ako sa harap ninyo ngayon, and some would say, hindi ako totoo because of my past life, and it's okay. No hate in the heart, because I now understand and hoping and praying that you too would understand. Live in a way that makes people curious about your faith. And this is exactly the purpose. Sabi sa Mateo chapter 28 verses 19 to 20, go and make disciples. Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ano nga ba or ano ba ang inuutos sa atin ng Panginoon? Sabi sa Marcos chapter 12 verses 29 to 30, sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Sabi naman sa Marcos chapter 12 verse 31, ang ikalawa naman ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos nang higit pa sa mga ito. Sabi ko nga kanina about my testimony. I was drowning in darkness. Nung mga panahon na wala pa akong relationship sa ating Panginoon. My heart was consumed by hatred, pain, and hopelessness. I reached a point where I no longer wanted to live. I truly believe there was nothing left for me. And then I tried to end my life. But God met me in that broken place. He didn't just save me, mga kadivo.
He transformed me. He took the hate that was eating me alive and replaced it with a love so deep, so healing, that it changed everything. I am not the same person I once was. Ang puso ko dati ay puro hate. Now beats with compassion and purpose. Mga ka-Devo, life hasn't become easy. I work long hours, 10 hours a day. After work, gagawa ng pagkain, clean, care for my dog. Marami pang ibang gawaing bahay. And on my rest days, I serve others. It's exhausting, yes, I know. But every act, every moment is driven by love. Not my own strength, but the love God has poured into me. And now here I am, nasa harapan ninyo. I could be at home, resting in comfort, enjoying the quiet, laruin yung aso, buksan yung aircon, miga sa kama. But I chose to be here, nagre-record, pag day off, nakikipag-usap sa mga tao, pinupuntahan yung aking mga mini-mission. Not because I have to, but because I want to. Because I care deeply for you. Because I want you to know the truth that saved my life. I want you to know Jesus, the one who took my brokenness and gave me hope. This is not just a story. This is my life. Buhay ko po ito. And I share it with you because I believe that the same love that rescued me can rescue you too. And number 7, be part of a church community. Surround yourself with other believers for encouragement and accountability. Worship, grow, and serve together. Magpalakasan tayo. Let's worship Him together ng pantay-pantay at walang mag-iisip ng isa ay higit kaysa isa. Lahat tayo ay pantay-pantay. Diverse voices, katulad ng nasa t-shirt ko ngayon. We have our pastor, Pastor Jairus. We have Apeng. We have Aljon, Via, Jane, Rain, Ron, Rhea, si Papa Jack, si Rhea, dalawang Rhea namin sa Diverse Voices, si Fam na aming bagong member ng Diverse Voices. We make sure na nagpapalakasan kami. Pag isa ay medyo nasishaken, andyan kagad kami, tulungan, hindi lang pagpayo, sa lahat, sa resources, physically, emotionally, financially, kami ay nagtutulungan. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng pagdating ng ating Panginoon. Sa Diverse Voices, meron kaming every 2 weeks na nakikita-kita para sa aming Bible study. We make sure sa gitna ng aming mga busy na oras ay talagang makikita-kita kami, sabay-sabay kaming kakain, magkukwentuhan, magka-catch up, and then magba-Bible study. And then, ang ginagawa namin is nagko-contribute kami or tinatawag namin na butaw is nag-share kami ng kaunting mumunting pera na kaya naming i-share para naman ito ay magamit namin sa pagmimisyon namin sa iba. Lahat ng ito ay galing sa aming bulsa. We are not obligated, kaya hindi mabigat sa aming mga puso. Dahil alam namin, kami nagpapakumbaba, kami nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay na Kanyang ipinahiram sa amin. And at the same time, ang libreng kaligtasan na ibinigay sa amin. Kaya ang aming pagtulong ay hindi obligado. Kung hindi,
galing sa aming puso. Number 8, trust Him in all seasons. Mga ka-Devo, life won't always be easy. Trust Him in trials. Sabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. God works even in your pain and weakness to bring good. Uulitin ko po mga ka-Devo. Sabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. God works even in your pain and weakness to bring good. Whether you follow Jesus or not, one truth remains. No one is exempted from trials. Life will test us. And while Jesus allows suffering, He is never the cause of it. He walks with us through it. Ngayon mga ka-Devo, nagsasalita ako sa inyo ngayon. I've been working in a company for many years. Lagpas na ng dekada. Pero ako po ay wala ng trabaho ngayon. And it's okay. It's okay. Dahil marami naman na pong ibang trabaho na pwede nating mapasukan. Yun nga lang, una-unahan lang, ang importante ay yung pangako ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Sabi nga po natin doon sa mga previous na na-upload na natin na videos ay ang pangako ng Panginoon, ang salita ng Panginoon ay talagang totoo. Is He a liar? No. Can He lie? No. I've never seen in the Bible, sinulat yan thousands of years ago. And ngayon ay naaabot tayo ng Biblia. Wala akong napatunayan na nagsinungaling ang ating Panginoon. And mga ka-Devo, I remember a time when everything seemed beautiful. Again, I remember a time when everything seemed beautiful. Until it wasn't. Bago ako nawalan ng trabaho, isang araw, I received a call accusing me of fraud. And I was forced between my workmates and myself. And that same day, my parents came to me shaken, saying someone had come to their house accusing me of something I didn't do. 2 days later, another person messaged me saying they had reported me to our barangay. It was 2 weeks of what felt like hell. The stress was unbearable. I bled for a week. Tinudugo ako at gusto ko nang magpa-doktor. Every night, I cried out to God. Every morning, I woke up with tears. Surrendering everything to Him. Ang pinanghahawakan ko lang is yung mga promises niya na nabasa ko sa Bible. Those words were the only thing that kept me calm in the chaos. Despite everything, I chose to remain kind. I chose to let love and peace define my character. Not because I was strong, but because I knew God's got me. My faith was my anchor. It was the only thing that kept me from falling apart. And then in a way that only God could orchestrate, everything turned around. The situation resolved, and possibly, miraculously, God pulled me out of the storm. He works in every pain, mga ka-Devo, even in our weakness. He brings good out of what feels unbearable. If us right now na nakakarinig ng video na ito, if you are walking through fire right now,
or meron kang pinagdadaanan ng mga bigat na sa tingin mo, nasan ba si God? Nasan ba ang Diyos? Dinidinig niya ba ang ating panalangin? Know this, mga kadivaw. You're not alone. God is with you. And He's working even when you cannot see it. Sabi sa Roma, chapter 8, verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikaibubuti ng mga umiibig sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Living for Jesus is a daily surrender. Some days will be hard. Ngayon, wala na ako ng trabaho. But His grace is always enough. Keep your eyes on Him. He's not just your Savior or my Savior. He is our friend, our strength, and yun yung purpose. God is going to elevate diverse voices because we preach the gospel. Amen? Amen. So, kita-kits ulit tayo sa susunod na mga ating i-upload na videos. At dalangin ko sa Panginoon na makatulong ito sa kung saan man aabot ang videos na ito.